maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa programang CCA News, Filipino News Channel TV. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-25 ng Marso, taong 2015, at inyo pong muling mapapakinggan ang inyong lingkod na walang iba kundi si Mr. John Padil para sa programa niyang Journalista ng Kalikasan. Ating pong binabati muna pansamantala bago sa magsimulang ating programa. Binabati natin si Nel Andrade, ang ating Director Technician. At siyempre pa, ang ating Executive Director na walang iba kundi si Mr. Mads Pangulima. At ang ating mga kasamang magpoprograma tuwing araw ng Martes at Huwebes na walang iba kundi si Indicio Nelson at si Melchor Castillo. Ito naman po mga kababayan ay tuwing araw ng Martes at Huwebes. At sa tuwing araw naman po ng Biyernes, siyempre, walang iba kundi ang ating butihing Executive Director na si Mr. Mads Pangulima mula sa kanyang programang Boses ng Islam at iba pang issue. Okay, mga kaibigan, balikan po natin ang ating mga tinalakay nung nakaraang linggo. At isa pong pagpapatawad. Masasabi kong pagpapatawad kasama Mads kasi hindi tayo nakarating nung araw ng Lunes dahil sa marami tayong mga mahalagang inayos, no? Kaugnay pa rin dito sa ating sinasabing programa sa Journalista ng Kalikasan. Mga kababayan, siguro iisip ninyo o papasok sa inyong isipan ng mga katanungan na bakit itong issue nito kaugnay po sa global warming at climate change ang ating binigyan ng tutok upang mailinaw sa ating mga kababayan. Ano nga bang kahalagahan itong issue na to na global warming and climate change? Sabi nga natin, hindi biro ang isyong ito at hindi natin dapat isa-isang tabi ang lahat ng nagiging problema ng sangkatauhan kaugnay po sa idinudulot na epekto o kasamang epekto ng global warming. Sa ating mga naunang pagtalakay mga kababayan, nais po natin muling banggitin sa inyo na lahat ng ating pinag-uusapan dito, lahat ng ating tinatalakay dito, ay pinipon po ng inyong lingkod at ng CCA News Filipino News upang bigyan pansin at pag-aralan, isahin papawid at ipakita sa ating bayan, ipakita sa ating mamamayang Pilipino na magbigay din sila ng kani-kanilang opinyon kung ano nga ba talaga itong sinasabing global warming and climate change. Kung ating matatandaan mga kaibigan, mga kabayan, mga kabalikan, tinalakay natin itong sinasabing fossil fuels. Na sa ibang mga environmentalists ay tinatawag naman nila itong dirty fossil fuels. Na walang iba kundi ang coal, gas, at oil. Itong tatlong bagay na ito na sinasabi nating mahalaga at naging mahalaga sa buhay ng sangkatauhan mula po nang ang mundong ito ay maging mundo. Tingnan natin, sa lahat ng bansa sa buong daigdig ay napakahalaga po ng sinasabing fossil fuels ito. At mahabang panahon po na ito ay pinakinabangan ng sangkatauhan. Wala po masama ron na sinasabing pakinabang na inibigay na idulot nito sa ating bayan at sa buong bayan ng ating mundo. Sabi natin, wala tayong sinasabi na masama ang pagnenegosyo. Ang pagnenegosyo po, kapag ito po ay nakatutulong para sa kabuhayan ng bawat individual na tao at para sa pag-unlad ng bawat bansa sa mundo, ay wala pong masama. Sapagkat ang mga negosyante ay isang institusyon na. Isa itong institusyon
na naoorganisa nito ang bawat mamamayan sa bawat bansa. At ito ang nakapagbibigay ng hanap buhay upang patuloy na mabuhay ang bawat individual, ang bawat pamilya sa ating bansa at maging sa iba pang panig ng ating mundo. So, wala po tayong makitang masama. Dahil sabi nga natin, pinanganak tayo, nariyan yan Andiyan na yan. Mula sa pagsilang natin, nag-aral tayo, nagkatrabaho tayo, nagkapamilya tayo, at ito na nga, umiidad na tayo. So lahat tayo dumadaan sa ganyang cycle. Ngayon, bakit nasulputan din ang sinasabing mga environmentalist group? No? Itong mga mahal sa kalikasan. Dapat kasi binabalanse rin natin. Sabi natin, kung ano man ang masama, dapat iwaksi. Kung ano mabuti, dapat pulutin. So sa bawat pag-unlad ng bayan, sa bawat pag-unlad ng bansa sa buong daigdig, dapat nakikita yan. Yun na ang pinapaliwanag natin noong nakaraan na nakalimutan kaya o sadyang nakalimutan o kinalimutan itong tatlong mahalagang issue kaugnay po sa pagninegosyo. Ulitin ko, wala po tayong sinasabing masama ang magnegosyo. Wala po tayong sinasabing masama ang mga negosyante. No. Businesses is a great institution in this planet Earth. Sila ang institusyong nakalikha kung bakit nakalikha ng mga bagay, kung bakit ang bawat bansa sa mundo ay umunlad. Ang bawat kabuhayan ng bawat pamilya ay umunlad. Napakaganda po, di ba? Diba? Tingnan din po natin yung kabilang panig. So, sabi nga, look at the other side of the coin. Huwag lang po yung iisang mukha ng coin ang ating titignan. Tingnan din natin sa kabila. Pagka sa coin, may kara, may krus. Sa larong kalye, pag krus, talo ka. Pag kara, panalo ka. So, parang ganun din. Tingnan din natin sa isang simpleng paraan. Itong nakita nating epekto na ng global warming at climate change. Ito yung epekto, no? Yung patuloy na paggamit ng coal, gas, and oil. Ito po, babasahin po natin yung ilang nakuha nating impormasyon, no? Sabi nga, ang coal-fired power plants na ginagamit na gatong na lumilika ng enerhiya ay tinatawag ding fossil fuel. Yun ang malungkot dito, mga kababayan. Ito rin ang pinagbubulan na nakabamatay o deadly toxins tulad ng mercury at hexavalent chromium kapag ito ay nasunog na. Hindi nga po nakakalungkot Kasi meron po rin tayo na balitaan noon, mga taong 2002, I think. At ang kilalang kumpanya na DuPont, na sinasabing isang chemical industry na nagpo-produce ng iba't ibang uri ng chemical. Nung una, pinagtatawanan nila yung mga findings sa mga scientists, ng mga experts sa mundo. Subalit, after so many years, naramdaman nila at nakita nila na totoo pala na may negatibong epekto ang kanilang mga ginagawang produkto. Iba't ibang uri ng chemical. So, hindi nga masama ang magnegosyo. Subalit, kapag meron namang nasasakripisyo, doon lamang nakikita yung sinasabing, masama na. Kasi kung papansin ninyo mga kaibigan, kung yung matatandaan na itala sa record, yung late 1990s at early 2000, ay tumindi ang naramdamang init ng sangkatauhan. At hanggang sa panahong ito, hanggang sa taong ito,
2015 ay ramdam na ramdam naman, hindi lamang sa Pilipinas at kundi sa iba pang panig ng ating daigdig, ang sobrang init at nakakapaso sa balat. So, marami pong pagbabago. Kaya sumulpot po yung tinatawag nating global warming, climate change na yan. Kaya bakit natin tinatalakay yan? Tayo, sabi nga, hindi naman natin kailangan ng ang extraordinary intelligence dito eh. Hindi natin kinakailangan lagi ng magmumula, mag-aaral, o pagsusuri. Sapagkat ang bawat tao ay may tinatawag na analytic attitude. Magaling magsuri, magaling mag-analyze ng kanyang kapaligiran. Sabi nga natin, ang katalinuhan, ang karunungan, hindi lamang sa paaralan nakukuha ito, kundi maging sa kapaligiran o yung tinatawag na katutubong karunungan, ay nakukuha rin ng bawat individual yan. Sabihin na natin mga kasama, mga kaibigan, mga kababayan, saan ba nanggagaling ang mga magagaling na agriculture? Yung mga sinasabing agriculture technician. Di ba, ang kanilang karunungan ay nanggaling din doon sa mga ordinaryong magsasaka. Kaya nga dito nagsimula yung sinasabing kailangan pangalagaan natin ang ating mga tanim, ang ating mga palayan, ang ating mga tubuhan, ang ating mga marisan. Dapat lagyan po natin ito ng abono, fertilizer, at lagyan din po natin ito ng pesticide. Upang walang makalapit na iba't ibang uri ng kulisa, wala pong mga tumubong damo sa ilalim po ng bawat itinatanim natin. Ganon tumakbo ang panahon. Ngayon, ito rin nababalitaan natin na sinasabing bahagi pa rin po ito ng mga pagbabago sa ating planeta. Ito sinasabing genetically engineered food. Malaki rin po ang kaugnayan nito sa ating kalikasan. Bakit po mga kababayan? Sapagkat dito, sa inbensyong ito ng Monsanto Corporation, ang binhi na mabibili ng bawat magsasaka sa kanila ay nawawala ang usual practice o ang sinasabing katutubong nakasanayan na ng mga magsasaka na kapag nagtanim ka, umani ka, meron kang itatabi. May isusubi ka na para sa next planting season. Subalit kapag ang butil o yung binhi na nanggaling sa Monsanto Corporation, ayon po sa ating nasa liksik, ayon po sa ipinalabas ng Greenpeace Southeast Asia, nawawala na po yung usual practice nito. Na kapag umani ka, nag-ani ka, may tatabi ka na bahagi ng inani mo. At yun ay magiging magulang sa takdang panahon at susunod na planting season o araw ng pagtatanim muli, yun na ang iyong magiging puhunan. Yun na yung mga binhi na yun ang gagawin mo ng pananim. Mawawala na po yung mga kaibigan. Isa pa rin po yan sa nakakalungkot na pag-unlad ng ating daigdig. Kaya pasamantala po, puputulin natin ang ating pagtalakay at magbibigay daan po tayo sa ating patanastas.